Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpapala po sa bawat isa. Amen. Ngayon po ay sisimula na po ng ating devotion ngayong umaga. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, pasimulan natin ang ating umaga sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tunay ng dakila ka, O Diyos. Dapat ka pupurihan, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Awitan po natin ang Panginoon dahil siya'y karapat-dapat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Marapat natin dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo. Pag-asa ng lahat. Minsan pa po, marapat natin dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahanga-hanga, tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat, lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itaas, Panginoong Jesus.
nating dakilain, marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahanga-hanga, tagapayo, amang mapagmahal, siya'y pulihan, pag-asa ng lahat. Yes, Lord, hallelujah. Lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan mo, Diyos, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat. Lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan mo, Panginoon, tanging pangalan niya, yes, O Lord, hallelujah. Taas, Panginoong Jesus, Panginoon ang lahat. Lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoon ang lahat. Panginoong Jesus, Panginoon ang lahat. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, Panginoon ang lahat, aming Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Karapat dapat kayo sa aming puso. We thank you, Jesus. Hallelujah. Puri sa iyo. Salamat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worship you. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Diyos, na inyong pinagkaloob muli sa amin, Panginoon. Tunay ngang walang kapantay at walang katulad ang inyong kapangyarihan at pag-ibig sa amin, Panginoon. Yes. Salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin, dinadakila sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, tunay nga dalangin ng bawat isa sa amin, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso, O God. Hallelujah, hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, katagpuin mo po ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Sa pamamagitan ng inyong mga salita, O Diyos. Yes. Mangusap ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, po ang aming pinararangalan ngayong umaga, O Diyos. Patuloy ka naming tinataas, Panginoon. Hallelujah. Luwalhatiin ang iyong pangalan, O Diyos. Hallelujah. Maluwalhati ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat, Banal na Espiritu. Kayo po ang siyang kumilos sa bawat isa, O God. Hallelujah, hallelujah. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At ngayon po ay darako na po tayo sa pag-aaral ng kanyang salita ngayong umaga. Tinatawagan ko na po ang kanyang lingkod, Pastora Marisol Capino.
Lord. Isang napakagandang umaga po sa bawat isa. Isang napakagandang deklarasyon po, yung inawit natin na lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba. Lahat ng labi magsasambit ng papuri. Amen po. So, palagi po natin yung i-declare sa ating mga buhay. At ngayon po, tayo po ay mag-aaral ng Kanyang salita na dito po sa aklat ng Jeremias chapter 31 verse 22. At sabi po dito sa aklat ng Jeremiah 31:22, kailan pa kayo babalik sa akin, mga anak kong naligaw? Gagawa ako ng bagong bagay sa mundo, ang babae na ang magtatanggol sa lalaki. Amen. Napakabuti po ng Panginoon sa kanyang salita. At ito po yung sinasabi na isang tunay na bagong bagay. Ito po yung ating pag-aaralan sa umagang ito, na tunay na ang mensahe ng Panginoon ay napakaganda. Laging sariwa bawat umaga. Amen po. At sinasabi rin po sa aklat ng mga ngaral 1:9, ang mga nangyari noon, nangyayari ulit ngayon. Ang mga ginawa noon, ginagawa ulit ngayon. Walang nangyayaring bago sa mundo. So, yun lang po yung sinasabi. Wala talagang nangyayaring bago sa mundo. Maliban sa Panginoong Hesus, yun lang po ang gagawa ng bago. Amen po. Sabi po sa Jeremiah 31:4, muli ko kayong itatayo, kayong mga taga-Israel, na katulad ng isang birhen. Amen po. At ito po yung sinasabi dito, yung unfaithful daughter po ng people ng Judah dahil po sa kasalanan, kaya po nangyari ang lahat ng ito. At sabi po dito, ngunit ipinapaalala sa atin ng Diyos, tulad ng pagpapaalala niya sa kanyang tumalikod ng mga tao ng Israel, na siya talaga ang lumikha ng bagong bagay sa lupa. At dahil ang Diyos lamang ang nakakalikha ng isang tunay na bagong bagay at kailangan direktang gawin ng Panginoon mismo, natapos na ng Diyos ang kanyang orihinal na gawain sa paglikha ng lahat ng bagay. Matagal na ang nakalipas. Amen po. Sa creation, alam po natin yun. Sa Genesis, natatagpuan po natin sa Genesis verses 2:1-3, natapos likhain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo, ang lahat. At ang mundo, lahat ng naroroon. Sa 2, natapos niya ito sa loob ng 6 na araw. At nagpahinga siya ng ika-7 araw. Sa verse 3, binasbasan niya ang ika-7 araw at itunuring na di pangkaraniwang araw. Dahil sa araw na ito, nagpahinga siya nang matapos na niyang likhain ang lahat. Napakabuti po ng Panginoon. So, makikita po natin sa kung paano niya nilikha ang mundo at ang lahat ng nandito at ang tao. Kabilang din dito ang isang kahanga-hanga paraan para sa pagpaparami ng tao. Gayunman, dahil sa kasalanan ng tao, hindi naganap ang napakagandang plano ng Diyos sa atin. At sa lalong madaling panahon ay kinailangan niyang magsimula ng isang gawain para sa pagkakasundo. At kasama dito ang isang unang pangako, ang binhi ng babae. Amen po. Hallelujah. Yun po yung mababasa natin na familiar sa atin ng pagkakalikha ng Diyos sa aklat ng Genesis. Sabi po rito sa aklat ng Genesis 3:15, ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sakong niya. Darating balang araw upang isakatuparan ang dakilang gawain ito. Dahil ang lahat ng normal na pagpaparami ay nangangailangan ng binhi ng lalaki,
Ang gayong himala ay nangangahulugan na ang Diyos ay kailangan lumikha ng isang bagong bagay pagdating ng angkop na panahon. Sa panahong iyon, gaya ng pinropesiya ni Isayas, pagkaraan ng maraming taon, sa Isaiah 7:14, magbubuntis ang isang birhen, manganganak siya ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Ganon din po yung sinasabi sa Isaiah 9:6-7, ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Napakaganda po ng sinasabi dito sa aklat ng Isaiah. At sabi po sa verse 7, hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala, maghahari ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ni David, patatatagin niya at paghahari ang may katarungan at katuwiran magpakailanman. Amen. Yun po yung plano ng Panginoon. Sisiguraduhin ng Panginoon na makapangyarihang matutupad niya ito. Amen po. At pagkatapos ay pinalala rin ni Propeta Jeremiah sa kanyang mga taong makakalimutin ang parehong pangako. Ganun po yung tao po, makakalimutin po tayo. Na kahit alam na po natin yung mga pangako ng Panginoon, kadalasan nakakalimutan pa rin po natin. Hindi po tayo nag-i-stand sa mga promise ng Panginoon. Kung magbabasa po tayo sa Biblia, libo-libong pangako po ang matatagpuan natin. So, sa lahat po ng ating mga problema, sa harap ng ating mga kinakaharap na sitwasyon, maaari po nating buksan ng Biblia. Nandun po yung pangako. Para po yung reseta ng doktor sa lahat ng sakit. Meron siyang gamot. Ganon din po yung salita ng Panginoon. Sa lahat ng pangangailangan natin, sa lahat ng problema natin, naroon yung kasagutan. Ang problema lamang po natin, hindi natin binubuklat yung reseta ng ating Panginoon. Kaya hindi po natin nalalaman yung totoong kagamutan sa ating sakit. Amen po. Sakit na espiritual. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. At yun din po yung sinasabi dito, ang Diyos ay lilikha sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan na isang bagong bagay, na isang perpektong katawan ng tao na walang minanang kasalanang pisikal na kapintasan at walang kontribusyon mula sa lalaki o sa babae sa sinapupunan ng espesyal na tinatawag na birhen. Amen po. At siya ang palatandaan ng banal na bagay na iyon. Kinukubkub niya ng may init at pagmamahal sa loob ng 9 na buwan habang ito ay lumalaki sa kanyang sinapupunan. Napaka-espesyal po. Paano ang Panginoon ay pinagbuntis ng isang birhen. At hindi, ganun din po tayo. Pinagbuntis din po tayo ng ating mga ina. Kaya tayo ay napunta rito na isinilang dito sa mundo. At sinasabi rin po sa Luke 1:35, sa iyong banal na spirito at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Amen. Napaka-inam po, napakabuti po ng salita ng Diyos. At yun nga po, sinabi po dito, sa loob ng 9 na buwan habang ito ay lumalaki sa kanyang sinapupunan, yung binasa po nating una. Sa medical term po, ang pregnancy po, ang pagbubuntis ay nahahati po sa 3 stages. Sa first trimester, second trimester, at third trimester, yun po, 9 na buwan lalabas na ang baby. At yun sa first trimester po, yung paglilihi hanggang 12 linggo. Amen po. At yung second trimester, from 13 weeks to 37 weeks, ang nakakaano po niyan yung mga OB-GYN. At dun po nagsisimula yung mga vital organs, yung mga bones, yung mga itsura ng bata, yung features, at yung teeth under the gums, yung mga toenails, eyebrows, hair stages to grow. Doon po nagsisimula
sa second trimester. At sa third trimester po, from 28 weeks to 48 weeks, yun po yung nadidevelop po yung timbang at yung size ng baby, yung fetus, yung mga body system, pinapamatured para ready na po ilabas sa mundo. Amen po. Ganun po, kamangha-mangha ang kayang gawin ng Panginoon. So, tayo po nakikita lang po, yung mga doktor, wala po silang ganung kaalaman, nakikita lamang po nila through ultrasound, yung mga development. Pero po yung Panginoon, alam na po niya, sinasabi po yun sa aklat ng mga awit, so, sa 139, kung paano niya po tayo, sabi niya po, kilala niya na tayo, hindi pa man tayo isinisilang. Amen po. Ganun po kahiwaga, ganun po makapangyarihan ng Panginoon. At dun po sa third, hanggang sa maipanganak, dapat po hanggang sa ipinanganak, maisilang yung baby, hindi pa po siya nagdudumi. Kasi po, pag dumumi siya habang nasa satian, magkakaroon po ng problema yung nanay tsaka yung baby. Kaya po, lahat ng detalye sa ating buhay, ganun po tayo iniingatan ng ating Panginoon. Amen po. At ganun din po niya iniingatan yung nanay habang nagbubuntis. Amen po. Kasi kailangan po malusog yung nanay para malusog din yung baby na isisilang. At ganun po napakabuti na kumikilos ang Panginoon. Amen po. At kamangha-mangha talaga yung ginagawa ng Panginoon. Mga nakita na niya noon pa, na pag-aralan, na nilikha na ng Panginoon. At hanggang sa ngayon, yung mga doktor nag-aaral pa kung paano. At isang bagay na maisasabi ko yung breast milk po, talagang hindi maikukumpara. Ganun po yung magic, yun po yung nagre-rema sa akin. Yung breast milk po talagang napaka original po na walang makakakopya sa diyan. Dahil sa mga sinasabi po sa mga milk formula, near to breast milk lang po. Hindi po nila talaga makopya yung totoong ingredients ng breast milk, kung paano tayo nilikha ng Panginoon yung special na gatas para sa kalusugan ng mga baby. Amen po. At dumako na po tayo. Pagkatapos maganap ang panahon na ito, tinakda ng Diyos, ay ipinadala niya ang kanyang anak na isinilang sa isang babae, upang iligtas ang mga tao mula sa kanilang kasalanan. Amen po. Yun lang naman po ang dahilan kung bakit kung yung kasalanan at magpahanggang sa ngayon talagang nagkakasala tayo. Wala po talagang perpekto. Ang Panginoon lamang po ang tunay na perpekto. Amen po ang mga tao. At ito rin po sinasabi sa aklat ng Galatia 4:4, ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Pinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Sa Matthew 1:21, manganganak siya ng isang lalaki at pangangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Yun po yung kailangan natin talaga, ang tagapagligtas. Kasi wala naman po talagang iba na makapagliligtas sa atin, kundi ang ating Panginoong Jesus. Dahil sabi nga po yung kanina nga pong binasa natin, unang-una yung napakagandang plano ng Panginoon ay hindi naganap dahil sa kasalanan. Kaya gumawa uli ng paraan ng Panginoon upang tayo ay tubusin. Kasi ganun po niya tayo kamahal. Alam ko po, naririnig nyo na yung mga sermon na ito, yung mga pananalitang ito, na kung paano tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya bumaba siya dito. Siya ang dahilan. Siya kung bakit tayo ay may kaligtasan. Amen. At siya rin ang nagsakripisyo sa atin na hindi naman siya ang gumawa ng kasalanan. Amen po. At nakita po natin kung paano sa Genesis nagkasala ang tao. Yung Panginoon po, kahit tinukso siya, talaga pong hindi siya nagkasala. Kahit po siya ay 100% na nasa laman. Pero ganun po yun talaga, yung kapangyarihan ng Panginoon. Talagang yun po nilalarawan ng Panginoon kung paano natin gayahin yung ating Panginoon para makaiwas tayo sa kasalanan.
hindi sa ino-offer ng mundong ito, kundi sa ino-offer ng Panginoon na kaligtasan o salvation at yung mga pangako niya na ating panghawakan ay talaga pong makakaiwas tayo sa ganitong uri ng kasalanan. Amen po. At bilang panghuling verse po sa aklat ng Isaiah, sabi po rito, ang propesiyang iyon, ang propesiya ko ay natupad at sasabihin ko ngayon ang mga bagong bagay bago pa ito mangyari. Sabi po sa English, see, the former things have taken place and new things I declare. Before they spring into being, I announce them to you. Amen po. At yun po yung sinasabi ng Panginoon. Gumawa siya ng bagong bagay. Dahil nga po ang tao madaling mag-fail sa mga sinasabi ng Panginoon. Kaya ang Panginoon na rin po ang gumawa ng bagong bagay kung bakit tayo ngayon ay may ganitong uri ng pag-aaral. Lagi po tayo nag-aaral ng kanyang salita ng kanyang salita upang makaiwas po tayo sa mga kasalanan. Amen po. At yun po, napakagandang mensahe ng ating Panginoon kung paano siya gumawa ng bagong bagay. At tayo po ang nakinabang sa pagbaba ng Panginoon Diyos dito sa lupa, kung paano siya nagsakripisyo ng kanyang buhay. At wala pong makakagawa noon, kundi ang Panginoong Hesus lang. Di po ba tayo, init lang, hindi natin matiis. Konting sakit lang, lalo na yung sabihin na po natin sa kaliit-liitan, yung ingrown sa paa, napakahirap pong tiisin, napakasakit. Kaprasong daliri lang po natin yung affected. Ano pa po yung tiniis ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Sa pagpapasa niya ng krus, hanggang sa siya ay ipako, ganun po, napakahirap. Kaya po kung iisipin natin yung paghihirap ng Panginoong Hesus, ay wala ni sa katiting na dinadanas natin sa panahong ito. Ganun po kabuti ang Panginoon. Ganun po niya tayo kamahal. Kaya sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Sa Diyos po ang lahat ng kapamahalaan. Sa Diyos po ang lahat ng katuwiran. Salamat po sa Panginoon. At tunay nga po na isang paalala sa atin na tayo lamang ay magtiwala sa Panginoon. Yung ginawa niyang bagong bagay, hindi na po natin ito sisirain, hindi na po natin ito sasayangin. Dahil ito po yung napakagandang bagay, yung kaligtasan na ipagkakaloob niya sa atin. Amen po, purihin po ang Diyos. Tayo po ay dumako na sa pangwakas na panalangin. Sige po, salamat po. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy po namin kayong pinupuri, pinapasalamatan at dinadakila. Tunay nga po, Panginoon, na kayo lamang po ang makakagawa ng mga bagong bagay. Nakahanga-hanga, Panginoon. Hindi namin ito nauunawaan, pero alam namin na kayo lamang po ang talagang pinanggagalingan nito, O God. Maraming mga bagay na experience namin, Panginoon. Maraming mga pagpapala, mga miracle na nanggagaling sa iyo, Panginoon, na hindi kayang gawin ni naman. Dahil kayo nga po ang aming Diyos, kayo nga po ang makapangyarihan, O God. At sa oras na ito, Panginoon, sa lahat ng mga nanonood ng online, Panginoon, ng pag-aaral ng salita ng Diyos, Lord God, pagpalain mo ang programang ito, Panginoon, na maabot pa, Panginoon, ang mga tao na may mga pangangailangan, Panginoon, na maging instrumento ng bawat mananampalataya ang paglagong espiritual, Panginoon, sa pamamagitan ng programang ito, Panginoon, na maunawaan at yung mga iba na hindi pa nalililigtas, Panginoon, na naabot ng programang ito, Panginoon. We declare salvation sa bawat isa, O God. Hindi lamang po yung nanonood, Panginoon, kundi madadamay na rin po yung aming buong sambahayanan, Panginoon, na ng kaligtasan ng gagaling sa inyo, God. Maging ang mga may sakit sa oras na ito, Panginoon, Lord, naniniwala at nananampalataya kami na ikaw ang pinanggagalingan ng aming kagalingan, O God. Ano man pong uri ng sakit
mayroon ang mga anak mo na nanonood sa oras na ito, Panginoon. Dinideklara po namin ng kagalingan na nanggagaling sa inyo, O God. Mangyari at maganap ang kalooban mo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, magpakita ka ng mga extraordinary healing, immediate healing sa mga anak mo, Panginoon, na nagdaranas ng may sakit. At Lord, dinadalangin ko rin po yung mga susunod na magbabahagi ng mga salita ng Diyos. Lord, dalangin ko na pagpalain niyo sila spiritually, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kapuspusan ng banal na spirito, O God, upang mangyari at maganap, Panginoon, ang pagbabahagi ng mabuting balita, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. Salamat po, ito po ang aming dalangin ng may pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Hesus sa tagapagligtas. Amen. Purihin po ang Diyos.